Light from the Word, our daily study of the Scriptures and our time. Pag po tayo mag-alala doon sa ating mga kapatid na hindi nakasama, alam ko ay busy-busy sila sa paghahanda sa Kapaskuhan bukas. At nirecord ko na lang itong service para sa kanilang pangangailangan. Tayo ba huwag manalangin? Aming Ama, nagpapasalamat mo kami sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, Pastol, at tagapagligtas, na siyang dahilan ng panahon na ito, at inaalala namin kanyang pagkasilang bilang aming hari, bilang aming Mesiyas. Kayo po ang patuloy na magturo sa amin at magbigay ng kapayapaan habang kami po ay naghahanda sa mga salo-salo, pakikipagkita, at pag-aalala sa iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Check ko lang po kung nadidinig nyo ko, say amin lang po. Meron po bang nakakadinig? Pagsabi lang po ng amen. Bali po, ituloy ko na lang. Ang ating 2023 ay maraming nangyari at kung pinili ko na lang sa bandang dulo, mga kaganapan, mga nasa balita, makikita natin dyan na yung pagkamatay ni Leonardo Valdez, na ngayon ay sinusuri pa kung regular o normal kung siya ay nagpamatay. Yung pagkamatay rin ni Matthew Perry ng Friends, ketamine overdose dahil sa addiction niya sa painkiller ay tinamaan na yung kanyang ibang internal organ. Recently, November yata, kung hindi ako nagkakamali, ay nagkaroon ng climate change conference, COP28, at pinag-usapan ng paano ma-mitigate yung mga nangyayaring pagbaha, tagtuyot, at kung paano matutulungan ng malalaking bansa ang maliliit na bansa na palaging tinatamaan ng mga sakuna. Andyan din yung kung di ba ay natatawa dahil mayroon nagsabi nga no classes on all level December 1 ay yung si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla ay nagkahiwalay na after 11 years. Kanina ata ay na-mention naman yung kay Kim Chiu. Sa kaganapan naman ng celebrity ng mga ibang bansa ay yung pag-usbong ng dalawang movie event o isa yung concert, yung Barbie at yung Oppenheimer na mayagpag sa mga movies, at saka yung Taylor Swift Eras Tour na multi-million dollar na tinanggap, impact billionaire na ata si Taylor Swift. Sa mga bagay na yan, ang mas malaki pa rin epekto sa atin ay yung nangyayari sa Ukraine, Russia, na hindi pa rin tapos. Dahil yun ay may epekto sa gasolina, pagkain at iba pa. Ganon din yung nangyari sa near Gaza Strip na pinasok ng mga Hamas at pinatay ang 1,200 o 1,400 na mga Hudyo at mga kasama nila. At sa ngayon ay parang 16,000 to 20,000 na ang namamatay sa Gaza. Karamihan doon ay babae at mga bata. Sa atin naman, may epekto rin at napag-uusapan dahil yung ating mangingisda
ay nawawalan ng source of income dahil pambubuli ng China Coast Guard at yung Chinese ah, Marine militia nila. Katulad niyan ay pina-post nila yung isa sa ating mga bangka na nagsusupply dun sa Ayungin Shoal. So may mga balita na parang FYI lang for your information, wala naman masyadong epekto sa inyo, sa atin, pero may mga kwento talaga na apektado tayo at yun ang ating pag-uusapan. Ito ang malaki na hindi napapansin. Kung makikita nyo, yung dalawang picture na yan ay AI, Artificial Intelligence Generated. At baka po ang nag-suggest niyan sa Bing ChatGPT 4 na gumawa. Hindi niya nagawa ng maayos yung aking concept, pero sa simula pa lang yung ganyan, na kaya niyang gumawa ng image, gumawa ng kwento, gumawa ng balita, at tumulong sa mga bagay-bagay. At kailangan nating isipin kung anong magiging epekto niyan. Whether pre-millennial, millennial, o tayo ay post-millennial. Sabi nga nung ni Pastor George Sherrod sa akin ay pro-mill. Lahat. Lahat ng millennial views. Pero yan ay pwedeng makabahala, pwede rin makatulong sa ating pagtatrabaho, mas lalo na yung online business. Pero yan ay isa sa mga balita na hindi masyadong nagpapansin pero relevant yan sa atin. So ito ang dapat nating pag-usapan pagdating sa mga balita. Una, kung yung mensahero ba ay kapani-paniwala. Is the messenger credible? Kasi depende rin yan kung sino yung nagsasalita. Kung alam nyo na troll yun, online troll, ay hindi mo paniniwalaan. Mas madaling paniwalaan ang mga news agency na mayroong editorial judgment. Oo, na maaaring nakakakat yung iba, pero bago nila i-publish dahil iniisip nila yung uh, pwedeng epekto sa kanilang um, panlabas na image, ay mas sinisigurado nila yung message. So, is the messenger credible? Yun ang number one. Pangalawa, is the news factually believable? Ibig sabihin, pag nadinig mo, ay kapanipaniwala naman yung pag-uusapan. Hindi out of this world. Pero may mga out of this world na pag binerify mo, factually believable pala. Kaya iisa-isahin mo yung nilalaman nung kwento. Kasi pag binasa mo lang ay headline, baka sabihin mo, ay, hindi yan totoo. Pero kung pag binasa nyo ang traditional conservative media, ay mababasa nyo yung kabuuan. Kasi kung minsan mga tao ay nagbabasa lang ng headline. Pangatlo, syempre, hindi mo naman pag-uubusan ng panahon kung yung news ay hindi relevant o importante sa ating buhay. Ano ba naman kung anong ginawa nung isang actress sa kanyang pagkain o kaya ay kung ano ang sinuot niya, hindi yun relevant sa atin. Hindi time na pag-aaksayahan natin ang mga bagay na yun. Yun ay importante na i-apply natin sa kwento ng Pasko o the good news about God becoming flesh. Is the messenger credible? Is the news factually believable? Is the news relevant or important? So, mayroong apat lang. Kaya magalala, matatapos tayo sigurado ng 11:30. The messages of the angels. So, ang buhay ng Panginoong Hesus ay hindi lang po yung birth.
At magkakamali tayo pag yun lang ang ating pinagtuunang pansin ng kanyang birth lang. Kasi mayroong pinanganak siya, namuhay siya, in fact, yung namuhay siya mahaba, pero part of that is 30 years of, or at least 29 years of unknown to us, kung paano siya buhay. 3 years lang yung kanyang ministry, tapos namatay siya agad sa end of his third year. He was resurrected or he resurrected from the dead. And tapos siya ay umakyat sa langit. At ngayon ay mula noon hanggang ngayon ay still reigning in heaven. At naghihintay tayo sa kanyang muling pagdating. So mga relevant portion niya ng kanyang personality ng ating Panginoon. Sabi nga, sa mga anghel ay mayroong 4-5 purpose. Ang ipo-point out ko lang ay ang mga anghel ay hindi nagdi-deliver ng libro. Bakit naman nasabi, Brother Ray, na hindi nagdi-deliver ng libro? Dahil sa Mormon Church, yung Book of Mormon, ang nagdala noon ay isang anghel na ang pangalan ay Moroni. Pinatranslate kay Joseph Smith lahat yung buo. At yun ang kanyang shinare sa mga kapanalig niya. Hindi po nagbibigay ng libro o nagpro-provide, nagdadala ng libro ang anghel. Hindi rin katulad ni Jibril o Gabriel sa mga Muslim kung saan dinictate niya ang salita daw ni Allah. In fact, si Muhammad ay illiterate, hindi siya nagsusulat. At kung ano ang sinabi daw sa kanya, sinasabi niya doon sa kanyang brother-in-law at yung isa pa, ng kanyang asawa, Abu Bakar at Alicia, at saka yung iba pang asawa niya, dahil parang more than 10 yung asawa at saka disciples. At pinasulat niya. And it was compiled for a period of years. According to new research, ay it took 100 years or more bago na compiled yung Quran at saka yung kanyang mga sinabi pang iba. At in fact, there is, after that, parang merong 8 to 7 or more than versions na hindi magkakapareho sa chapter. Pero ang purpose ng anghel ay makikita natin na first, it is to serve the people of God. Sa kaiba-ibang pangyayari sa buhay ng Israel at ng Iglesia, ay sila ay nagmi-minister sa mga nililigtas ng Panginoon. To serve the people God saves. So sabi nga sa Hebrews 1:14, are not all angels ministering spirit sent to serve those who will inherit salvation? So very soteriological o salvation specific ang pagtulong ng mga anghel. Hindi yan na kostumbre lang o out of caprice ng mga tao. Si Pablo ay binisit din ng anghel nung siya ay patungo sa Roma at sila ay babayuhin ng bagyo. At sabi ay maliligtas siya at kasama yung lahat ng mga sundalo. Mayroong mga sa Old Testament at New Testament na nililigtas ng mga anghel. More or less ay very quick lang ang kanilang ginagawa. Number two, they deliver messages. In fact, yung word na angel o angelos ay ibig sabihin ay messenger. At nagpapakita sila kumisan bilang tao, wala yung pakpak. Yung pakpak kasi ay yun ay based doon sa nakalagay sa Ark of Covenant na mga cherubim. 6 yung pakpak nila.
So si Angel Gabriel ay nagpakita sa Bible na mga tatlong tao, kay Daniel, sa tatay ni John the Baptist, at finally ay sa nanay ng Mesiyas, si Maria. So, miski doon sa Sodom and Gomorrah, ay nagpakita sila as men. So, yun lang yung emphasis ko. May mahaba pa, pero kasi maraming mga tao ngayon na nagsasabi na may nakita silang anghel at ito ang sinabi. At yung mga sinabi nila ay contradicting the scripture or the Bible. Okay. Unang-una, Gabriel announced to Mary. So, nagpakita siya kay Maria. Basahin ko po. God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sabi nga ay kay Maria, at dito ay hindi siya natakot. The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Ang mga Griego o Romano sa panahon ni Jesus, usually yung mga lalaki ay mas malaki ang agwat sa age dun sa kanilang napapangasawang babae. More or less ay mga 10 years. Kasi ay marami kasi yung kababaihan sa mga Grego at Romano, kaya pwedeng maghintay yung mga lalaki. Ngunit sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, ay konti lang ang kanilang agwat. Pero usually hindi yung same age. It will take a while for the male to have a work or a trade, magtrabaho, mag-ipon, bago siya ay makikipag-usap o kayo niyang magulang makipag-usap dun sa magulang ng babae. Usually ay nag-aasawa ang lalaki ng 18 to 20 years old at ang mga kababaihan naman ay mid-teens, 14 to 18. So usually, ang tansya natin ay engaged si Maria at si Joseph nung si Maria ay mga nasa 16 years old. At bakit 18 to 20? Dahil ang common wisdom ng time na yun ay sila ay mapupusok, kaya kailangan ay mag-asawa agad. Kundi ay baka kung ano ang mangyari sa mga lalaki. So, importante lang sa bagay na ito na si Maria ay isang birhen, wala pang nakikilalang lalaki, at siya ay contracted to be marriage. May engagement sila. Usually, it takes 1 year para magkaroon ng engagement, ng pagkakasal. So doon sa mga 1 year na yon ay more or less legally binded na sila na maging asawa. Pero no touch, no physical contact sa kanilang si Joseph at Maria. Nung dumating yung anghel sa kanila ay kay Maria, ay ito isang bagay na nakakapagtaka. Una, sinabi highly favored si Maria, kung aanuhin ay maliit na klaseng pamilya lang yung kay Maria. Tapos ay nasa lugar pa sila ng Bethlehem, kung tama ako. Ay, hindi po pala. Wala sila pa sa Bethlehem. Pero ibig sabihin yung tribe ni Maria
ay low social class. Kaya yung sinabing you were highly favored ay kapag taka. So, credible by messenger? Yeah, hindi. Credible. Pangalawa ay factually believable ba yung sinabi? Doon yung bagay na tinatawag na miracle. Kasi walang babae na nanganganak na virgin siya. At miski sa panahon natin mangyari yon ay hindi dapat tayong maniwala. Bakit tayo maniwala? Kasi merong mga kadagdagang data o news. Yun ang sinabi ko, pag minsan may mga bagay na hindi ka panipaniwala, pero pag inungkat mo yung detalye, at yun ang ginawa ni Matthew, Mark, and Luke, and John, ay saka mo sabi, ay oo, it is factually correct. Baka kasama na doon si Pablo. Is it relevant to us? Yes. Because God became man. Sa linya ni Joseph is his legal right to the tribe of David and to the being the firstborn of Joseph, being heir to the kingship of David. Kay Maria naman ay sa bloodline, kung susundan, ay ibig sabihin genetically, he is in the tribe of David by bloodline. So, tuloy po natin. So, ang message ng anghel ay unahin muna ang purpose ng Diyos bago ang kahihiyan na matatanggap. So, ibig sabihin, si Maria ay pwedeng i-divorce ni Joseph at based on my research, hindi naman kailangang batuhin siya kasi sa panahon na yun ay meron din silang aversion to all those violence at saka hindi usually pinapayagan ng mga Roman Empire na to do yung capital punishment walang uh, pagkapayag sa kanya. Pero ito ay isang kahihiyan at siguradong titingin sa ng mga lipunan ng bababang klase si Maria at malamang hindi na siya makapag-asawa ng matino-tinong lalaki. Pero dahil doon ay it is God's purpose before personal shame. Okay? Number two ay the angel talked with Joseph. Siyempre, yun na nangyari at kailangan kausapin si Joseph. So basahin natin. Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Joseph did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had borne a son, and he called his name Jesus. So, sinabihan ng anghel si Joseph na huwag kang matakot na tanggapin kasi we ready to divorce quietly si Joseph, si Maria at hindi naman siya yung over-eager na maparusahan si Maria at malamang hindi niya maubos isipin din na gagawin ni Maria yung pangyayaring iyon. Pero kasi hindi naman siya gumagalaw, engaged sila, so malamang mayroong ibang lalaki. Doon pinaliwanag ng anghel na ito ay dahil he will conceive it by the power of the Holy Spirit. Kung mapapansin nyo, ay kaiba yan sa mga kwentong mga pagano kung saan tulad nung kay Zeus o Jupiter, katulad kay Heracles o Hercules, ay out of sexual procreation o matinding pagdanasa ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nagkakaroon sila ng mga demigod.
This is different from all. Clearly, hindi ginagaya ang mga bagay na pagano, kundi ito ay originally for the Christians. Sa scripture lang nangyayari. At anong dahilan bakit siya ay ganoon ko-conceive? Because he's a son of David. And therefore, he shall be called the name of Jesus, which means Joshua or Yehoshua or the Lord save. At makikita natin na hindi the Lord, for He will save His people from the Romans. Hindi. Ang emphasis ay from their sin. Nabasa ko nga kanina na isipin nyo na ang Christmas ay si Jesus ay dumating para hindi magkaroon kayo ng holiday, kundi dahil siya ay para mamatay. So, napag-usapan naman natin kanina na mahaba yung kanyang kalambuhay at ngayon ay siya'y nasa trono ng kanang kamay ng Diyos. So, importante natin na to put in perspective ang kanyang pagkamanganak. So, dahil doon sa sinabi ng anghel, ay ganun din, magiging tampulan din ng kahiyan si Joseph. Pag-uusapan, sabihin na ay naisahan siya, tinuloy pa niya. So, alam niya yon. So, inuna pa rin niya ang utos ng Diyos sa pamagitan ng anghel. At hindi niya ginalaw si Maria hanggang hindi pinapanganak si Jesus. So for 9 months, walang sexual relations si Joseph kay Maria. Pero hindi ibig sabihin noon na wala siyang sexual relations afterwards. Kasi naging wife niya si Maria at merong tatlong kapatid, James, Joseph, Simon, si Jesus, kay Joseph, at merong at least dalawang kapatid na babae. Ang mas kilala lang doon ay si James dahil siya ay minention sa Acts of the Apostle at siya yung nagsulat ng sulat na Santiago. So ano ang importansya ng mensahe ng anghel? Not our fear, but obedience. Dapat nating isipin na sumunod kaysa tayo yung matakot sa sasabihin ng ibang tao. Credible by messenger, again, it is an angel. Nagsalita. Pangalawa, factually believable. Mangontra ka na sa tao, pero mahirap mangontra sa mga anghel. Tandaan natin ay paminsan-minsan lang ginagamit ng Diyos ang anghel. That's why mache-check naman niya yun eh. At makikita rin niya kay Maria eventually, pagkatapos na pinanganak si Jesus, ating Panginoon, ay alam niyang virgin pa rin si Maria. And is it relevant? Yung news na yan, announcement na yan? Yes. Kasi makikita dyan na hindi lang si Maria ang nagdadala ng burden. It is also his earthly father who took the burden of the incarnation of the Lord Jesus Christ. Tuloy natin. 3. Multitude, mali spelling no? Sorry po. Of angels announce the birth of the Messiah. So maraming anghel, isang host, isang army na nagpakita sa mga pastol. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes
lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those whom He is pleased. Okay, balik natin. So, yung mga shepherd ay nasa labas. So, meron time stamp yon. Ibig sabihin ay hindi winter. Kasi kung winter, ay nasa loob sila ng pastulan at nagtatago. Tinatago rin nila yung mga sheep. So more or less ay merong konting debate kasi ngayon niya kung December nga. Merong iba nagpo-compute ay dapat nasa summer months ng Israel. So more or less something like June, July, August, September nangyari. Whether when it happens, kasi meron din nag-compute ng mga church fathers na December ang birthday ng Panginoong Kristo. So ang importante lang doon ay pinanganak si Jesus at nakita siya, witnesses, mas marami ay mga pastol. Kaya lang, kung iisipin ay hindi highly favored sa society ang mga pastol dahil palagi silang nasa labas. At kuminsan ay nakikipaglaban sila sa mga wolf, mga lion, kaya kuminsan ay they handle dead animals. And alam naman niyo po, sa mga audio ay unclean ang namatay ng mga hayop. At saka pangalawa, pagdating sa kasulatan, ay wala masyadong malalim na kaalaman ng mga pastol. And yet, the angels show themselves to shepherds because ang darating na hari nila ay isa ring pastol. Pastol ng Israel at ng Iglesia. Alam naman natin na maraming pastol na namumuno sa Old Testament na naging pinuno ng Israel. Uh, David, Moses. So nakakapagtaka na mababa ang kanilang pagtingin. Mas lalo yung mga Pariseo, Saduceo, mga Eskriba, ay sinasabi nila ay mga violator yan. Laging hindi mo makikita yan sa sinagoga. So the host, which is an army really, ay kumanta at nagsalita, Glory to God in the highest, and on earth peace among those whom is pleased. Importante po kasi dyan na si Jesus ay tinawag na Savior and Lord. Kasi nung panahon noon, ang emperor ay si Augustus. And he also brag about that he is the Savior and the Lord of the known Roman world. At dahil sa kanya ay mayroong Pax Romana, Roman peace, which is not true kasi mayroon pa rin siya mga kalaban eventually. Partia, saka yung mga goths sa norte, hindi yun naubos. And eventually, 100 years, Roman peace will be destroyed by the Muslim horde. Ang tinalo ang Constantinople at saka ang Roman Empire. So, hindi talaga kapayapaan ang meron na pangmatagalan ang mga imperyo o mga empire of this world. Pero iba ang binibigay na kapayapaan ng ating Panginoon. And eventually, physically, He will show the real peace to come in this world. For now, mga kanyang mga alagad ay nagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng digmaan, tagutom, persecution, at minsan ay sa kaguluhan ng Christmas. They know they are protected and their lives is secured in the Lord Jesus Christ. And the only most important thing is to know
Jesus Christ, our Lord, as Savior, our Christ, our God in the flesh. So yan ang message ng mga anghel sa mga pastol. Jesus is Christ, Savior, and Lord. At yan ang message talaga ng Kapaskuhan. At wag nating malilimutan yan. Hindi po lechon, hindi po spaghetti, hindi rin Android phone o iPad 13 o 15, hindi rin Metro Manila Film Festival at manonood kayo. Hindi po yan ang message ng Kapaskuhan. The message of Christmas is not just the baby Jesus. He did not remain baby, and he is not a baby until now. He's a grown man, at since he's still living since AD 33, more or less kasi ay pinanganak siya ng AD 345. BC pala. BC 345. So he is more than 2,000 years old na as a man. And because he is God, he is our Savior and Lord. Yun ang importante. And finally, the angel warned the Magi and Joseph. Yan po yung Magi at makikita nyo, hindi tayo sigurado kung tatlo lang sila, pero siguradong marami silang kasama. It is a caravan. Okay, basahin lang muna natin yung tungkol sa Magi. So next week ay may service din tayo, online lang. Pag-uusapan naman natin the wisdom of the Magi. Pero dito ay basahin lang natin yung message ng angel sa mga Magi. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Pangalawa ay may warning kay Joseph. In fact, halos pareho. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed from Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Okay. So, importante po na may dumating na either from Babylon, Persia, at may dala silang gold, frankincense, and myrrh. Yung frankincense and myrrh ay nakukuha sa isang tanim na very rare, kaya siya ay mahal. Yun ay ginagamit sa pagsamba at iba yung kanyang at pinapahid. So usually ang mga Magi, whether they are really astrologers or just plain consultant ng mga hari sa Babylonia ay Persia, na naapektuhan o na-influence ng mga Hudyo nung sila ay tinapon doon sa Babylonia at Persia, ay alam nila ang tungkol kay Jesus o kaya ay ang pag, uh, panganganak ng manggahari sa Judea. At ito ay nakasulat sa mga scriptures at alam din ng mga pagano dahil na-translate not only in Hebrew, Aramaic, but also in Greek, yung scripture, Old Testament. So nababasa nila yon, at dahil doon ay nagkaroon na sundan nila yung
tinatawag na Star of Bethlehem. Ang Star of Bethlehem ay madaming conjecture. Meron sabi ay kometa, pangalawa ay pwedeng conjunction ng Jupiter o Saturn sa isang constellation o Pisces ata. Hindi ko sigurado. At yun ay pakiwatig na yun ay hari na mabubuhay sa Israel. Kay Herod ay ito ay isang threat because he's not a Jew by blood. At in fact, mayroon siyang blood of the Edomites. At alam naman ninyo, yung mga Edomian o Edomites ay kalaban ng Israel. Jacob and Esau nagka-reconcile pero yung kanilang lahi ay hindi. At the Edomites had merong bloodlust para patayin ang mga Hudyo. Noong AD 70 ay in fact part sila nung mercenary na pumasok sa templo at under the Roman Empire. Kaya yung bagay na yan ay kinakatakutan ni Herod at paranoid si Herod. In fact, yung kanyang mga anak, asawa ay pinapatay niya kasi kanya ay unahan siya, kukunin sa kanya ang kanyang magiging hari. So, nung nagpakita ang mga Magi, maybe it took 1 to 2 years before nakita nila si Joseph and Mary sa pastulan at doon din nila muna pinalaki more or less 1 year or so si Jesus. So sanggol pa lang siya. Di agad sila bumalik sa bayan ni Joseph at naghintay sila ng direction from God. And both the Magi and Joseph were warned. Unang-una, ang Magi, instead go straight north, ay nag-southern bend sila, saka dumaan sila ng iba upang hindi sila dumaan kay Herodes at sabihin kung saan nila nakita si Jesus. So, yun ang warning ng angel. At makikita nyo, ito ay sample ng sovereignty ng Diyos that He will turn aside the flow of history, the acts of men, so that His purpose will be fulfilled. Pangalawa ay Joseph ay ganun din. Instead na bumalik, pinapunta sila sa Egypt na marami ng mga Hudyo ng time na yon. Nasa Alexandria ay malamang ay andun yung translation ng scriptures in Greek. Doon ginawa. So it took them time before they were able to return back until na mamatay si Herod. So makikita nyo, yung pagkamatay ng mga babies na usually ay hindi ko na sinesere, commemorate December 28, death of the innocents, ay hindi agad-agad yan in few days. It took months or almost 2 years kasi 2 years below ang pinapatay ni Herod at ganong kalupit si Herod the Great. Hindi Herod the Great kasi madami siyang mga infrastructure. Usually gano'n naman mga tyrant, dictator, dinadaan sa mga infrastructure building para mapakpan ang kanyang pagmamalupit bago sila bumalik, sila Joseph, Mary, and Jesus. So alang message ng anghel sa Magi at kay Joseph, men are evil, their hearts are corrupt. Kaya dapat umiwas. Kung makakaiwas, umiwas sa mga tao
Hindi tayo dapat makipagpatintero sa kaaway, sa kasamaan. Pwedeng umiwas. Okay. So yun po yung 4 na messages ng angel. Ay, salamat. Tapos na tayo. So, anong dapat nating pag-isipan pagdating sa panahon na ito? Una, the manger is empty. Wala na si Jesus. And also, the cross is empty. Wala si Jesus sa krus. Hindi na siya nakapako doon. The tomb is empty. He did not remain dead. But the throne in heaven is occupied forever. So, while commemorating his birth, his death, his resurrection, we must remember that he is alive forevermore. Ito hindi original, na kita ko lang din to, pero tama yung concept niya. So, based on that, na narrative o sinabi sa atin o nangyari para sa atin, ay ano ang dapat nating gawin. Okay? Indicative, then imperative. Bago nating gawin yung dapat nating gawin, ay dapat maintindihan natin bakit nating ginagawa. At hindi, yung Christmas ay uubusin ang ating oras, kalakasan, pera, pero hindi natin naiintindihan. We do all the fellowship, the prayer, the study, being with one another. It is because merong nauna sa atin si Jesus at mga mananampalataya. Joseph, Mary, even the Magi ay sinunod, tinirekuran ng kanilang kahihiyan at sinunod ang kagustuhan ng Diyos. In any way, they cannot not but act on the messages or order of the angels because it is from God. Ganon din, pagbabasa natin ng Biblia, pananalangin, pagwi-witness, pagka-counsel sa mga kabataan, sa mga di manampalataya, meron lang itong katotohanan o relevance. It is because Jesus became man, he died, he rose from the dead, and he is now living as our King in the throne of heaven. Kaya yan ang importante pagdating sa Christmas. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Please don't forget to subscribe and share.